Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, lagot, Comelec, binigla ang House Speaker. Bumaliktad lahat, kumaliwana. Yan mga kababayan. Palasyo, binasag na ang House Speaker. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Itong nakakagulat, viral trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sa sample printed ballot na ilabas ng Tacloban City, kapansin-pansin na walang kalaban si Martin Romualdez na ang inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang iba kundi si Nene Bacale, at ang tanging Romualdez na lamang ang nakikita sa listahan. Kaya tanong ng marami sa ating mga kababayan, anong nangyari? Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag... So yan mga kababayan, hanggat hindi po nagsasalita, yan. Well anyway, hanggat wala tayong nakikitang explanation. Well anyway, nag-explain naman po sila, no? Yung Comelec, sabi nila hindi daw residente, registered si Bacale mga kababayan. Pero sana, di ba? Kung yan lang talaga, meron pa sigurong solusyon para dyan. Kung si Erwin Tulfo nga, no? Si Erwin Tulfo nga na hindi Pilipino, pinapayagan nyo. Eto pa kaya, purong Pilipino to eh. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, na wala ang pangalan ni Romualdez Nene Bacale na siyang makakalaban sana ni House Speaker Martin Romualdez sa 1st District ng Tacloban City. Uy, anong nangyari? Nako po. Kaya nanggagalaiti sa galit si Atty. Vic Rodriguez dahil nga wala na ang pangalan ni Romualdez Nene Bacale sa listahan ng pagkakongresista laban kay Martin Romualdez. Ayon pa kay Nene Bacale ay siya daw ang na-disqualify ng Comelec basta-basta na lamang niyang nalaman ito, at ito pang isa sa nakakagulat, hindi man lang daw siya ni-notify ng Comelec. Ayon pa nga kay Atty. Vic Rodriguez ay tila bastusan na ang ginagawa ng Comelec na ito. Hindi daw kasi binigyan ng notice ni Nene Bacale ng Comelec. Walang due process, tila nga daw na hindi marunong lumaban ng malinis at patas ang House Speaker si Martin Romualdez. So yan mga kababayan, hindi marunong lumaban ng patas. Talagang gustong nakakalamang lagi itong si Speaker Martin, no? Yan ano pa lang yan, congressional pa lang yan. How about kung magkalaban na po sila, no? Ni Vice President Sara Duterte, for example lang sa 2028, ano naman kaya ang gagawin ni Speaker Martin Romualdez para naman siya ulit mga kababayan makalamang Romualdez, basta-basta na lamang tanggalan sa official candidate para sa pagkakongresista itong si Nene Bacale. Bakit naman daw ganon? Kaya nga dahil di mo na dito ay nasasabi na ng taong bayan na malamang ramdam na ni Martin Romualdez na baka ito'y matatalo na sa darating na 2025 midterm election. Mukhang tama di mo ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na tuwing eleksyon ay palaging nananalo si Martin Romualdez sa eleksyon kasi walang kalaban-laban or walang kalaban dahil binayaran di mo na tinakot or tinanggal ng walang kalam-alam. Hinala ng karamihan sa ating mga kababayan na alam daw di umano ni Martin Romualdez na matatalo siya. Kaya para di umano siya mapahiya ay may inilabas na milyong-milyon ito para i-disqualify ang katunggalin nitong si Nene Bacale. Hindi daw dapat
dapat payagan dito ng 1st District ng Leyte at tama din daw di umano si Vice President Sara Duterte na talaga di mananalo si Martin Romualdez sa contest, kaya gagawin di umano nito na lahat ang gamit ang pera ng taong bayan, bagay na siyang makakalungkot. May nakapagsasabi din na mukhang luto na ang eleksyon sa Leyte at ang gagawin di umano ng kampo ni Martin Romualdez ay maglalagay sila ng balota na walang pangalan ng mga kalaban na nasabing speaker. Tapos kung hindi bumoto sa congressman, ang mga botante ay ayos lang sa side ng nasabing kongresista dahil ang lahat daw di mo na ito na loyal sa kanila ay may nakahanda ng balota na kompleto ang pangalan ng mga kandidato. Kaya mananalo pa rin daw si Martin Romualdez. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani ka ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanang hiling at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, dapat na lang panagutin dyan ang Comelec sa issue na iyan. Talagang lantaran na ang kanilang pambabastos ng Comelec at ng Martin Romualdez at administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa taong bayan. Hanggat maaga paritan na si Mr. Garcia o kasuhan gantala na, kaya na ang gumagawa ng dahilan para magalit ang mamamayan. Kung hindi sila disqualify, sigurado ng panalo niya. May January 13 pa naman sa rally para sa kapayapaan. Humanda kayo sa bawi ng bayan. Yan ang galawang tambalos-los, correct sabi ni Inday Sara Duterte, at halatang bayad na si Garcia and all his crocos na Comelec. Kung ganito gawa nila sa kalaban niya sa Tacloban, pwedeng ganyan din gawin sa mga Duterte team. Correct. God have mercy on the Filipinos. Para sa akin, ang dapat sisihin ngayon ang mamamayang Pilipino dahil ibinoto nyo ang Marcos. Ngayon puro lang ngaw-ngaw, wala nang magawa kung ano ang Mukhang maraming tinamaan doon mga kababayan, doon po sa sinasabing kasalanan ng taong bayan kung bakit tayo nagkakaganito ngayon, di ba? Sabi niya, para sa akin ang dapat sisihin ngayon ang mamamayang Pilipino dahil binoto nyo ang Marcos. O yan mga kababayan, mukhang maraming tinamaan sa komento po ng ating kababayan, no? dapat gagawin para kasuhan na si Romualdez. Bayad dito, bayad doon. Diyan papunta ang pera ng bayan. Ang magtataguyod sa sindikato, yan lang accomplishment nila. Pakasuhan lahat ng nasa Comelec na sumasabotahe ng mga tao. Dapat check lahat ng mga pangalan ng tatakbo mga politiko kasi baka tinanggal nilang lahat. End quote. Tignan nyo tong katarantaduhan nila. Totoo nga, ha? Totoo nga. Talagang dinisqualify nila, ni-remove nila ang magiging kalaban ni Martin Romualdez sa pagka-congressman. Ayun at nag-iisa lang siya. Anong katarantaduhan to, Comelec? Kagaguhan to. Sure win, no? Sure win na po itong si Speaker Martin Romualdez. Walang kalaban, no? Walang nagpro-protesta. Nako. Ano pang ibig sabihin yan, mga kabayan? No. Sa susunod na kongreso, siya pa rin po ang House Speaker. Sana naman wag pahintulutan, no, mga kababayan. Wag kayong pumayag na walang kalaban itong si Speaker Martin Romualdez, no? Sapagkat kitang-kita naman yung sigaw ng taong bayan, ayaw na po talaga sa kanya. Gumagawa talaga ng paraan, no, mga kababayan. Gumagawa talaga ng paraan para manatili lang sa pwesto. Aba, ganito pala ang galawang tambaluslos, no? So tama yan? Sa palagay nyo, tama yan? Bakit nyo disqualify ang magiging kalaban ni Romualdez? Bakit pagdating sa balota, si Romualdez na lang? Naninigurado? Sigurista? Bakit? Bakit? Kasi ini-endorso ng mga Duterte? Tang-igit nyo. Diba walang kwentang eleksyon pala to Comelec, umaksyon kayo. Ha? Huwag kayong duwag at huwag kayong inutil. Mali na yung mga pinaggagawa nyo. Dictatorship na to, mga lods. Mga diktador talaga sila. Namamanipula.
Ginagamit nila ang kapangyarihan nila. Klarong-klaro. Mga Lods, i-share nyo to. No? I-share nyo to. Ipakalat nyo tong video na to. Kasi sobra ng katarantaduhan pinagagagawa nila. Pati ba naman ang gustong kumandidato, gogorgorin nyo? Bakit? Anyari? Ang sabi ng mga loyalista, nabayaran na daw ni BBM ang utang. Nabayaran! Pero patuloy na umakyat na umakyat. Imagine mo 16 trillion na. Sino pinaglululo? Marami nga pong umaangal dyan, no? Maging si Sir Ted Filon. At saka yung mga iba pang mga nakikita natin mga personalidad, no? Nagre-reklamo na patungkol po sa utang ng ating bansa. Sapagkat ang laki-laki or lumolobo ang utang ng Pilipinas. Pero wala naman po tayong nakikitang mga proyekto. Ang tanong nga ng bayan, saan napupunta ang inuutang ninyo? Ang pinagbentahan ninyo ng gold? At kung ano-ano pa na kinukuha nyo, no, na mga pondo. Saan yan napupunta? Ha? Wala naman tayong nakikitang infra project, mga kababayan. Di ba? Loko nyo. Ay, di ba? Alam nyo mga Lods, ramdam natin yung no? Ramdam natin yung hirap ng mga loyalista sa kaka-explain. Di ba? Kasi bakit yun, 60 trillion na ang utang ng Pilipinas ngayon, pero wala tayong nakikitang project. Anong nangyari sa inutang ng Marcos administration? Ano to mga Lods? Takot na ba? Threaten ka na ba? Tambaluslos? Example, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Agoy! Siya raw po ay disqualified at nalaman na niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ano, takot ka, tambaluslos? Yung mga karakas ng mga buwisit na buhaya na yan. Halatang-halata mo talaga. Bakit ho ba Yan. pumayag kayo na ma-exempt itong AKAP? Yan. Hindi naman siya matter of life and death. Tama. Kasi kung babasahin mo yung kanyang, mismong yung guidelines muna, itong original ng DSWD, Pagmumukha at pinahigpit ngayon siguro po na guidelines, ito po ay hindi naman po ikamamatay Tama. ng Pilipino kung hindi siya makatanggap nito. Ano ba logic talaga dito? Yan. Ano po ang inyong logic? Yan. Ba't niyo pinagbigyan ito itong AKAP? Pero Secretary, dating tungkol doon sa logic muna, tungkol sa programa, kung ano ba ang kadahilanan, talagang dapat ang sumagot niya ng DSWD kung bakit may ganyang programa. Sa part po ng komisyon, una, respeto natin po yung mismong poder, katungkulan ng DSWD bilang Talaga ba? Talaga bang DSWD ang rene-respeto ninyo? COMELEC Chairman Garcia? Hindi po ba yung nasa likod mismo ng AKAP na yan ang nire-respeto ninyo? No? Dahil walang batas-batas pagdating sa mga taong yan. Diba? No. Mukhang nadisto kayo itong si Garcia, mga karibin natin, no? Ang palusot niya, nire-respeto niya ang DSWD. Ba't teka lang. Talaga bang, yan, nagdududa kami. Ha? Talaga bang DSWD ang nire-respeto mo? Or yung nasa likod ng AKAP na yan? Sino bang nasa likod ng AKAP na yan? ahensya na pagpatupad po nito. Hindi pa rin i-replace ng COMELEC yung aming pong desisyon
diskresyon doon sa diskresyon ng DSWD. Kung paano yan mapapatupad ng tama, kinakailangan si DSWD ngayon ang ating sisingilin sa bagay na yan. At siyempre yung katulad po namin sa komisyon, binigyan kami ng sitwasyon o absolutely ban, wala na hindi natin pagbibigyan sa 45 araw o pagbigyan natin. Pero meron tayong mga i-implement na kondisyon. Or less, doon na lang po tayo pumunta sa may bibigay tayong kondisyon upang hindi naman po maka-apekto sa mga kababayan din natin na nangangailangan, Sir Ted. Kasi nga, yung pagdidesisyon kung sino nangangailangan o hindi, talaga naman pong aaminin natin, wala po kami. Malabo yan mga kababayan, no? Talagang lalabag at lalabag kayo dyan sa mga rules ng COMELEC. Sapagkat mga kababayan, kung nakikita nyo po, no, yung pamimigay po ng AKAP, ayuda na AKAP, no? Bago ka po makapasok doon, may mga paypay na may mga pictures ng may mga images, no, ng mga kandidato. Yung mga nasa likod ng AKAP na yan. Pagdating mo po doon sa loob, may mga tarpaulin ng mga hinayutak na pagbumukan, mga politiko na yan. Tapos magsasalita pa sila doon. Yan po ang sistema ng AKAP. COMELEC Chairman Garcia, baka hindi mo alam, no? Ganyan po nangyayari ang AKAP. No, pag namimigay po ng AKAP, bago ka pumasok, may mga minsan nga may mga may mga tag dito. Yung mga sa pagkain, di ba? Yung mga label na yan, tapos may pagmumukha ng mga pati sa pagkain nga meron no? Paypay, kung ano-ano yung binibigay nilang paraphernalia to remember their faces and their names, mga kababayan. Kaya eto, real talkan lang tayo mga karibin natin. Talagang lalabag at lalabag talaga yan sa rules, no, ng COMELEC. Kaming poder doon o wala kaming diskresyon. Pero ang DSWD, kailangan managot sa amin sa bagay na to. Okay, Chairman, kumamarapatin po ninyo itong aking next question. Baka lang po kasi sa pananaw po ng iba, ang akin po naman dito, nagpapasintabi ako. Chairman, hindi kaya kayo kinausap dito ng ilang mga mambabatas at may kasamang banta na hindi ka pumalit pa i-impeach ka, guguluhin ang buhay mo? Yan, ang mukha niya. Ay, wala po. At Diyos ang aking saksi, Sir Ted. Wala pong kumakausap sa akin, sa kanila, sa kahit na ako. Diyos ang Wag ganun mga kababayan, di ba? Sinasabi na nga natin, magkaiba po ang simbahan at gobyerno, di ba? At ikaw, COMELEC Chairman Garcia, nasa part ka po ng government. So, maaaring ganun Tama po sa Sir Ted Filon, no? Maybe someone talk to him, no? Just to continue AKAP. Dahil nga ito ay magsiserve as a vote buying, mga karbi natin. Diba? Napakadali lang yan Napakadali lang na logic nga yan. Ang hirap nyong kasi ang hirap nga, no? Kasi kahit na huling-huli na kayo, todo pa rin kayo sa pagtatakip, no? Todo pa rin po kayo sa pag-deny, kung baga. Well, anyway, we're not saying na ganun yan nangyari, but, diba? Napaka-obvious naman na kaya ninyo yan inapprove na AKAP na yan sa panahon ng pangangampanya dahil there is someone, no, nahihingi po ng tulong sa ating mga kababayan kapalit po naman ng tulong na ibibigay nila, diba? Kaya wag na po tayong maglokohan dito, COMELEC, no? Well, anyway, maganda talaga yung tanong ni Sir Ted Filon, no? Baka tinatakot daw. Well, anyway, hindi naman mukhang takot. Baka pwede pa nabayaran, pero hindi natatakot. Diba? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.